Nandito na po tayo sa episode 423 ng Abot Kami na Pangarap mga kapuso. Sabi ni Carlos, no, sabi mo sa akin, nakipagkita ka ba kay RJ? Bakit kayo magkasama? Ba't nandito siya? Carlos, nagkita lang kami dito, hindi ko alam bakit din siya nandito. Sumabat na si Josa, sabi niya, Doc Carlos, hindi nga namin alam kung bakit nandito si Doc RJ. Totoo yung sinasabi ni Lynette. Ang totoo nga niyan inatake si Lynette ng anxiety niya at tumulong pa nga si Doc RJ. Ayaw pa nga siyang paalisin dahil ang gusto nga ni Doc RJ, hintayin ka namin dito. Pero mas minabuti na nga ni Lynette na lumabas na lamang at iwan na lamang si RJ, sabi ni Carlos, no. Hintayin na lamang kita sa loob ng sasakyan, mauna na ako. Sabi ni Josa, ano Lynette, okay ka lang ba? Sige na, Josa, iwan mo na kami. Mauna ka na umuwi. Sigurado ka, Lynette, okay ka lang? Oo, makikibalita na lang ako sa'yo, magte-text ako sa'yo o kaya tatawag ako sa'yo mamaya. Sige Lynette, mag-ingat ka. Nag-aalala talaga si Josa. Buti po to si Jose, talagang palaban Walang wala kay Lynette Si Lynette kasi mahina loob Ngayon, ito namang si Justin, pagbalik niya ng opisina niya, merong regalo. Galing kay Mami Giselle niya. Nakaribon pa, talagang napaka-special nung regalo. Nung pagbukas niya, bag pala na color black. Nag-trigger sa kanya yung alaala nung bata pa siya. Itinali pala sa dalawang kamay niya yung pinaka-kadena, yung pinaka-string ng bag. Gawa daw kasi ng bintangan siya ng umampun sa kanya na nagnakaw siya. Gusto mo ng pera? O ito, sa itong bag na to, sa'yo to, pinaghampas siya. Minamaltrato siya kasi nung umampun sa kanya. Ang ginawa ni Justin, kumuha siya ng gunting at pinagsasaksak niya ng gunting yung bag. Sayang, napakabago pa naman, mamahalin. Bagong bili. Inawat siya ni Giselle. Wag Justin, wag. Kung meron kang galit sa akin na lang, huwag mo naman sana idama yung mga bagay na binigay ko sa'yo. Alam mo ba ha? Yan ang magkokos ng trigger ko kung bakit ako nagagalit. Kung ba't ako nagkakaganito ngayon. Kasalanan mo to dahil hindi mo alam ang nangyari sa buong buhay ko. Dahil pinamigay mo ko, di ba? Wala kang alam sa pinagdaanan ko, sa hirap at sakit na mga pinagdaanan ko sa buhay. Justin, ano ba ang gusto mong gawin ko? Sasabihin mo sa akin para alam ko. Ano ba? Ano ba gusto mong mangyari? Sabi ni Justin, no. Alam mo, patatawarin kita kung mawawala ka na sa buhay ko. Yan ang gusto kong gawin mo. Hindi na nakapagpigil si Giselle, nasampal niya na naman ng malakas si Justin sa pangalawang pagkakataong ito. Nagulat si Giselle dahil hindi niya sinasadya. Samantala si Carlos, pag uwi ng bahay, uminom agad, naglalasing na naman. Ngayon, umanap ng tiyempo si Lynette. Dahan-dahan siyang lumapit at nagsabi nga kay Carlos, Carlos, totoo yung sinasabi sa'yo ni Josa kanina. Nakita lang talaga namin doon si RJ. Talagang nagkasalubungan talaga kami doon. Wala na. Hindi ako naniniwala sa'yo, Lynette. Nakipagkita ka sa kanya. Para ano? Para makipagbalikan sa si RJ? Niloloko mo ko, Lynette. Niloloko niyo ko. Ginagawa niyo tong palusot. Totoo nga, Carlos. Gusto pa nga akong tulungan ni RJ Wala namang masama doon sa ginawa niya Nagkita lang talaga kami doon. Hindi na nakapagpigil si Carlos. Sinungaling. Inihagis niya yung baso. Uminom muna. Tapos inihagis niya kay Lynette. Nadaplisan si Lynette ng bubog. Tumama sa kanya yung baso. Aray! Napaaray siya agad. Nagulat si Carlos, natauhan siya sa anger issue niya kay Lynette. Nakita niya puro sugat yung kaliwang braso nito. I'm sorry Lynette, I'm sorry. Sabi ni Giselle, hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya? Ha? Hindi mo sinasadya saktan ako? Well, kulang pa yan, sabi ni Giselle. Kaya lang naman kita nasaktan dahil nasaktan ako sa mga sinasabi mo. Nasaktan ka sa mga sinasabi ko. Kulang na kulang pa yan sa lahat ng mga sakit na ginawa mo sa akin dahil iniwan mo ko. Ngayon, pinapunta mo ko rito sa Apex para lang sa trabaho, hindi para makipagkapitan ng loob sa'yo. Yun lamang ang parte ko rito sa Apex, ang magtrabaho. Now, just back up. Oh, ano pang hinihintay mo? Back up. Pinababalik siya sa opisina niya. Pinapalayas siya ng anak niya. Samantalang si Giselle, todo ang paghingi ng tawad. Sabi niya, ginagawa ko lang naman ang lahat ng ito para sa'yo. Para magkasundo tayo. Para malaman ko kung ano ang mga hate mo at gusto mo. Hindi ko naman alam na meron ka palang nakaraan sa bagay na yan. I'm really sorry kung yan ang nagpa-trigger ng galit mo. Kasi sabi kasi ni Justin, alam mo ba sa bagay na yan, na trauma ako
dahil minaltrato ako ng mga taong umampun sa akin, akala ko mag-aalaga sa akin at magmamahal ng todo. Pero nagkamali ako. Nakita ni Giselle na umiiyak si Justin, binalikan niya eh. Hindi niya matiis ang anak niya. Tapos umiiyak na lamang siya sa may tabi. Samantalang si Carlos, todo pa rin ang paghingi ng tawad kay Lynette. I'm really sorry talaga Lynette, hindi ko sinasadya, nadala lang talaga ako. Kasi kala ko talaga nagkita ko ni RJ. Sabi ni Lynette na wala na siya ng gana. Tumalikod na siya, tumayo na lamang siya at nagsabi, hindi naman kasi talaga ako nagsisinungaling sa iyo eh. Nagsasabi ako ng totoo. Na nagkita lang kami doon ni RJ, nagkataon lamang na nandoon din siya. Hindi ko rin alam bakit siya nandoon. Dahan-dahan lumapit si Carlos, sabi niya, kaya nga I'm really sorry. Niyakap niya ng dahan-dahan si Lynette habang si Lynette tumatanaw sa may bintana. Ngayon ito namang si Eric, pumasok na nga tong opisina ni Giselle. Giselle, nadat na niya umiiyak ito. O Eric, anong sadya mo dito? Narinig ko kasi kanina na may argumento kayo ni Justin kaya hindi na ako nakapagpigil na pumasok rito sa opisina mo. Ano ba nangyari? Eric, yung regalo ko sa kanyang bag, sabi mo magregalo ko sa kanya ng ganung bagay. Hindi niya pala gusto. Meron pala siyang masakit na nakaraan doon sa bagay na yun. Yun ang nag-trigger ng anger issue niya sa akin kanina. Kaya nagalit siya sa akin, galit na galit siya. Well, hindi ko naman kasi alam, hindi ko naman kontrolado na meron pala siyang ganung alaala sa ganung bagay. Oo, nung nakalaya ko sa kulungan, binalikan ko si Justin at nadatnan ko, minamaltrato siya ng mga umampun sa kanya, sabi ni Giselle. Eric, ba't hindi mo agad sa akin to sinabi? Paano ko sasabihin sa'yo? Eh, ang tingin sa'yo ng anak mo ay stranger ka. Kahit na ako pa rin ang nanay niya, dapat alam kong yung mga nakaraan niya. Dapat alam ko kung ano yung mga bagay na magpapatrigger ng galit sa kanya, pati trauma. Dala ko ang nanay niya. Alam mo Giselle, kausapin ko na lamang si Justin tungkol dito, sabi ni Eric. Hindi ko talaga alam na meron pala siyang nakaraan tungkol doon sa bagay na yon. Oo, naging masalimuot yung mga taong umampun sa kanya, talagang minaltrato siya ng gusto. Tanda mo Giselle, nagbabago ang mga tao, hindi mo sila masyadong kilala. Sabi kasi ni Giselle, akala ko naman kasi mapagkakatiwalaan yung mag-asawang yun na umampun kay Justin nung panahon yun. Samantala, ito namang si Andoy, nakita si Justin. Ate Justin, Ate Ingrid, pwede po bang magpaiwan po muna ako rito saglit? Okay lang po ba ma'am? Okay lang, ma'am Ingrid. Teka lang Ate Justin, ba't mukhang galit ka? Ganto ako maglakad oh. Ay nako Andoy, ikaw talaga, ang kulit-kulit mo talaga. Halika nga rito, maupo ka nga muna. Ate Justin, meron akong good news sa'yo. Sabi kasi ni Ate Ingrid, nakita na raw niya yung address ng nanay ko. Pupuntahan daw nila. Eh sabi ng nanay ko, nakausap ni Ate Ingrid na gusto raw akong makita. Eh syempre, sa pogi at cute kong to eh. Talagang gusto niya akong makita. Tumatawa si Justin. Eh sabi ni Justin, akala ko ba ayaw mo sa nanay mo kasi iniwan ka niya? Di ba galit ka sa kanya? Eh Ate Justin, kasama na po ako kasi sa kanya eh. Kayo po ba? Kapag nagkita na po ba kayo ng nanay nyo, Ate Justin, sasama na po ba kayo sa kanya? Hindi na nakasagot si Justin, no? Nagulat siya sa tanong ni Andoy. Samantala, ito namang si Chang Susan, sabi niya, naku, rin sayang, hindi ako nakapagkita at nakapagpa-picture kay Miss Pokwang. Bukas na bukas magpa-picture ako ha. Kausapin mo si Miss Pokwang ha. Naku, sabihan ko po siya, Lola, wag kayong mag-alala. Salamat. Naku, Josa, kailangan magpa-picture tayo kay Miss Pokwang. Teka, ba't parang tulalakad, parang nag-aalala ka? Eh kasi Chang, saka inaanak. Kanina kasi sa restaurant kami ni Lynette, inatakay kasi ang nanay mo na anxiety niya. Eh dumating bigla si Doc Carlos. Nahuli sila ni Doc RJ. Hindi naman namin alam na kung ano ang ginagawa ni Doc RJ. Ba't siya nandoon? Kaya tuloy ayun, nahuli ko na galit si Doc Carlos kay Lynette. Ganun pala siya kung magalit. Nahuli ko. Eh pinauwi ko na. Sabi ni mami mo magte-text daw siya, mag-update daw siya kung anong lagay. Ganun po ba? Tumawag si Annalyn. Ngayon gising pa si Lynette, kakaisip sa nangyari. Samantala si Carlos tulog na. Sinagot ni Lynette yung tawag ni Annalyn, ngunit mahina lamang ang usapan nila. Hello Nay, kamusta ka po? Binalita po sa akin ni Ninang Josa yung nangyari daw po sa inyo kanina sa restaurant. Kamusta ka Nanay? Gusto mo ba pumunta ako dyan? Okay lang ako anak, maniwala ka sa akin. Pakiramdam ko okay na ako. May mga problema lang kanina pero nagpaliwanag na ako kay Carlos pero na-okay na rin naman. Eh ngayon kasi, kailangan ko na rin iyan tong usapan natin kasi baka magising pa ang tatay Carlos mo, tulog na tulog na. Sige na anak,
Basta wag kang mag-alala, mag-a-update ako sa'yo ha. Nay, promise mo sa akin na mag-a-update ka ha. Kapag may problema ka, wag kang magsisikret sa akin, sabihin mo sa akin. Kailangan alam ko. Sige nak, maraming salamat, makakaasa ka. Sige po Nay, kaya na nga. Nagsinungaling si Lynette, hindi nagsumbong kay Annalyn kasi ayaw niyang makadagdag pa ito sa mga problema at natulog na nga siya. Ito namang si Annalyn, okay naman daw po si nanay. Okay naman pala si Lynette. O tara na, umuwi na tayo. Eh na, kinabukasan, ito namang si Pokwang, sabi niya kay Annalyn, kailangan kong galingan para sa immersion na to. Huwag ka mag-alala, doktora. Lahat ng mga pinakabisa mo sa akin, kabisado ko yun, inaral ko yung maigi. Talaga po ba, mamang? Mukhang excited po kayo sa araw na to. Ay talaga lang, syempre. Kailangan magtagumpay tayo sa trabaho natin ngayong araw na to. Kaso naantala kasi nga magisimula na nga dapat yung recitation nila. Eh kaso dumating si Nurse Ning. Doktora Santos, pinapatawag po kayo sa ER, kailangan po kayo. Sagit lang po mama nga, sabi ni Pokwang. Sagit lang, doktora, sama na ako sa iyo. Takbo sila. Samantala, ito naman si RJ, tinatawagan si Lynette, hindi siya sinasagot. Napo na to ni Dr. Meneses, sabi niya, pare, ba't mo ba tinatawagan si Lynette? Hindi talaga ako mapakali, pare, hanggat hindi ko nalalaman kung anong kalagayan niya tungkol sa nangyari kahapon. Pare, inaalala mo si Lynette, meron na yung asawa. May asawa na yung tao, pabayaan mo na. Buhay nila yun. Saka nararamdaman ko at nakikita ko naman na inaalagaan naman siya ni Carlos. Hindi naman siya pababayaan nun dahil asawa siya. Kahit na pare, nag-aalala talaga ako kay Lynette, hindi ko mawari ba't ganito yung nararamdaman ko? Hindi talaga ako mapalagay. At saka, ano naman ang ikagagalit niya? Samantalang, ako lang naman ang tatay ni Annalyn. Wala naman na kaming relasyon ni Lynette. Kung tutuusin, hindi na dapat siya magalit pa. Dahil tapos na yun. Sabi ni Doc Ray Meneses, gaya nga ng sabi ko sa iyo pare, mag-asawa sila. May buhay sila, problema na nila yun. Sila na dapat ang mag-aayos nun. Hindi ka na dapat pang sumausopa dahil madadamay ka lang dito. Ano naman ang pag-aawayan nila? Ako, sabi ni RJ. May punto rito si Doc Ray, tama siya. Kaya talagang sumang-ayon ako sa opinion niya. Ito namang si Josa, sabi niya, Lynette, sigurado ka ba? Na okay ka lang ba talaga kagabi? Oo nga Josa, okay lang ako. Nagkausap na kami ni Carlos, naging okay na rin naman kami. Sabi naman ni Chang Susan, ikaw kasi Jose, kung ano ng mga pinagsasabi mo okay na naman pala sila mag-asawa. Hindi lang sila nagkaintindihan. Sabi naman ni Josa, hindi mo naman kasi ako masisisi Lynette kasi nag-alala talaga ako sa inong sobrang kahapon. Galit na galit sa si Doc Carlos. Okay na ako Josa. Saka kung maaari lang, wag mo na sana pang sabihin pa kay Annalyn yung mga tungkol sa mga nangyayaring ganito. Sabi ni Josa, sorry Lynette. Hindi niya sinasadyang mahawakan si Lynette sa kaliwang braso. Nasaktan ito, sabi ni Chang Susan. May masakit ba sa'yo, Lynette? Nako, maglilihim na naman to si Lynette. Napaka-martyr talaga. Ito ang pakatunghayan natin bukas sa Abot Kami na Pangarap, mga kapuso. Ito namang si Michael, sinabihan nga tong si Doc Carlos na kung ano man ang issue nila ni RJ, wag na sana ibuntong pa kay Annalyn kasi napakabait na bata nun. Kinilala niya si Annalyn bilang isang anak. Diba? Dahil nga tinuring siya ni Annalyn at para na rin yung tatay si Michael. Kaya kung ano man ang mga issues niya, hanggang sa kanila na lamang ni RJ o kaya ni Lynette, wag na sana idamay pa si Annalyn. At eto pa, binalita na nga ni Annalyn kay Lynette yung tungkol nga sa immersion o dun nga sa seminar sa May Japan na natanggap na siya, nakapasa siya sa test ni Doc Carlos. Yun nga yung good news. Ngunit nalaman ni Annalyn na parang merong masakit nga sa katawan ni Lynette. Matutunghayan kaya ito ni Annalyn o hindi? O gagawa na naman kaya ng palusot si Lynette dahil nga martir siyang asawa? Yan ang pakatunghayan natin bukas mga kapuso at dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaaring makahingi ako sa ng subscribe at i-click mo na rin ang notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kapuso and God bless us all.